Palagay ko ito si Wendell Talimong wala nang pag-asa ito. Pero hindi ko naman hinahatulan to. Kasi halatang halata, kitang-kita yung kanyang pagdaraya. Yung bang ugali ng Diablo, kitang-kita sa kanya eh. Spokesman ito ng Diablo eh. So, halatang halata na pikon talaga ang INCD ko na si Cesar Sineta. No? Pawang pamimersonal na lang dahil sa ating paghayag at pagsagot sa mga pinagchap-chap nila mga aklat at lalo na yung paglantad sa mga nagkontrahang aral. Imagine, ayon sa Iglesia ni Cristo na vlogger, si Manalo, higit pa daw sa ating Panginoong Jesucristo dahil siya ay anghel. Balikan natin. Si Kristo ay tao. Si kapatid na Felix Manalo, anghel, hindi sa kalagayan. Kasi akala nila kapapanood nila ng TV, akala nila anghel may pakpak eh. Si Kapelis eh. Hinahanapan nila, asan ang pakpak ni Kapelis? Hindi po anghel si Kapelis sa kalagayan, kundi sa gampanin. Di ba? At yung sinasabi nila, mas mataas daw si Kristo, ay mas mataas daw anghel kaysa kay Kristo. Nasa Biblia oh. Basahin natin ha, Hebreo 2:9. Basahin ko ha. Ngunit kung tungkol kay Jesus, alam natin na sa maikling panahon, naging mas mababa ang kalagayan niya kaysa sa mga anghel. Kita? Anong mas mababa? Mas mababa si Kristo sa kalagayan. Jose, mas mababa ang ating Panginoon Jesucristo sa kalagayan. Ngunit, ayon sa mga ministro, hindi naman umano ganon. Sinasabi rin ng iba na dahil sa kinikilala natin na anghel, si kapatid na Felix Manalo, at ang pagkakilala naman po natin sa Panginoong Hesukristo ay tao, lumalabas daw po na mas mataas ang pagkilala po natin sa kapatid na Felix Manalo kaysa sa ating Panginoong Hesukristo. Napakagandang pagkakataong ito, kapatid na Jenmark, na sagutin natin ang argumentong ito ng iba. Dahil sa mga mahal na kaibigan, kung gagawin lang po sana ng tao ang pagsusuri at dahil doon ay malalaman po niya ang tunay na kahulugan ng salitang anghel, hindi niya sasabihin na mas mataas ang ating pagtingin, kapatid na Jenmark, kay kapatid na Felix Manalo kaysa ating Panginoong Jesucristo dahil malalaman po niya eh. So, ano nga ba talaga ang totoo? Mas mataas si Manalo sa kalagayan o hindi? Kaya, iyak dito si Sinita. Tatalakayin muna natin bago tayo papasok sa punto por punto. Samahan ninyo ako. Kasi kalingan, pag palaging inulit-ulit ay magmukha talaga ang katotohanan para sa ating mga kapatid na kulang ang kaalaman. Ang pagkadaya ay maranasan sa iba't ibang paraan. Pero napakasakit pag madaya tayo sa pananampalataya. Dahil nanganib pati ang ating kaluluwa. Viva Cristo Rey! Pro Dio et Ecclesia! Kumusta sa lahat ating mga kapatid na sumusubaybay sa ating live streaming? Welcome, ito niyo lingkod Brad Wendell Talimong, muli magkasama ninyo sa pagkakataong ito. So, kung napansin ninyo, nagkukontrahan na yung pahayag ni Cesar Sineta. Una, nakiusap siya na iwasan ang pamimersonal. Ipinakikiusap ko lamang po sa inyo na sana iwasan po natin ang mga salitang hindi nararapat. Huwag po tayong magmumura, huwag po tayong manglalait. Ano po? Yan. Huwag magmumura, huwag maglalait. Magandang panawagan niya. No? Huwag magmumura, huwag maglalait. Pero ginawa ba niya ito? Pagkatapos sasabihin mo kami ang Antikristo at ang tatak ng Antikristo ay 666. Pwede Talimong mangmang ka talaga. Sinungaling, magdaraya, manluloko kayo. Manluloko po yung grupong yan, yung mga depensor katoliko. Lalo na itong si Burnok. Pati si Burnok.
So halatang halata na inis na talaga si Sinita, no? Dahil tatak kaya ito ng pangangaral lalo na sa kay Manalo. Dahil di po ba nagkontrahan mismo sa kaniyang pahayag na iwasan magmumura, iwasan maglalait, pagkatapos tinatawag ako niyang Palagay ko ito si Wendell Talibong wala nang pag-asa ito. Pero hindi ko naman hinahatulan to. Kasi halatang halata, kitang-kita yung kanyang pagdaraya. Yung bang ugali ng Diablo, kitang-kita sa kanya Spokesman ito ng Diablo So, ating ipagdasal ang ating mga kapatid sa iba yung pananampalataya, no? Lalo na si kapatid na Sinita, pagdasal natin dahil sa kanyang akala na yung inaniban niyang sikta ay tunay. Kaya gano'n na lang ang kaniyang mga reaksyon pag mahayag natin yung mga nagkukontrahan, lalo na yung mga aklat na ginagamit. Kaya personal, todo personal attack na lang instead na sagutin yung mga inihayag natin. Pati pa yung yung ginamit mo na sinto-sinto, kitang-kita ron, laki na ng tiyan mo. Mga kaibigan, eto, tingnan ninyo itsura ni Talibong nung bago pa lang to. Yan, debate nila ni Kaparnel. Tingnan nyo itsura, Parang hindi kumakain ng isang buwan. Pero ngayon tingnan mo tiyan yan. Bakit kaya ang laki na ng tiyan yan? Ilang taon lang ang laki na ng tiyan yan Yan. Pawang personal na ang attack talaga ni Tatang Sinita, di ba? Dahil na hayag natin yung mga aklat na ginagamit nila, yung mga iba't ibang aklat na Katoliko na pinagchap-chap nila, nahayag natin, lalo na yung mga aral na sabi nila, si Manalo Anghel. Ang ating Panginoon Kristo'y tao. Kaya, isa sa mga INC vlogger, higit umano si Manalo sa kalagayan kaysa ating Panginoon Kristo. Balikan natin nagkukontrahan ito Si Kristo ay tao. Si kapatid na Felix Manalo, anghel, hindi sa kalagayan. Kasi akala nila kapapanood nila ng TV, akala nila anghel may pakpak si Kapelis Hinahanapan nila, asan ang pakpak ni Kapelis? Hindi po anghel si Kapelis sa kalagayan, kundi sa gampanin. Di ba? At yung sinasabi nila, mas mataas daw si Kristo, ay mas mataas daw anghel kaysa kay Kristo. Nasa Biblia Basahin natin Hebreo 2:9. Basahin ko Ngunit kung tungkol kay Jesus, alam natin na sa maikling panahon, naging mas mababa ang kalagayan niya kaysa sa mga anghel. Kita? Anong mas mababa? Mas mababa si Kristo sa kalagayan. Mas mababa ang ating Panginoon Kristo sa kalagayan. Iba naman ang paliwanag ng mga ministro. Sinasabi rin ng iba na dahil sa kinikilala natin na anghel, si kapatid na Felix Manalo, at ang pagkakilala naman po natin sa Panginoong Hesukristo ay tao, lumalabas daw po na mas mataas ang pagkilala po natin sa kapatid na Felix Manalo kaysa sa ating Panginoong Hesukristo. Napakagandang pagkakataong ito, kapatid na Jenmark, na sagutin natin ang argumentong ito ng iba. Dahil sa mga mahal na kaibigan, kung gagawin lang po sana ng tao ang pagsusuri at dahil doon ay malalaman po niya ang tunay na kahulugan ng salitang anghel, hindi niya sasabihin na mas mataas ang ating pagtingin, kapatid na Jenmark, kay kapatid na Felix Manalo kaysa ating Panginoong Jesucristo dahil malalaman po niya So, hindi umano mataas ang si kapatid Manalo sa ating Panginoon Jesucristo. Pero iba naman ang paliwanag sa INC vlogger. Di ba? Kaya ano nga talaga, kuya? At
inaangkin nila na sa Pahayag Kapitulo 7, versikulo 2, 3, ang katuparan ay si Felix Manalo talaga. Si kapatid na Felix Manalo ay ang sugo ng Diyos sa mga huling araw na nakasulat po sa Apokalipsis 7:2-3. Ang mabuti, kapatid na John Mark, ay basahin natin ang tinutukoy niyong paunang pahayag o hula na nakasulat po dito sa Apokalipsis 7:2-3. At nakita ko ang ibang anghel na umaakyat mula sa sikatan ng araw, na taglay ang tatak ng Diyos na buhay. At siya'y sumigaw ng tinig na malakas sa 4 na anghel na pinagkaloobang maipahamak ang lupa at ang dagat, na nagsasabi, huwag ninyong ipahamak ang lupa, kahit ang dagat, kahit ang mga punong kahoy, hanggang sa aming matatakan sa kanilang mga noo ang mga alipin ng ating Diyos. Sa hulang ito, kapatid na John Mark, mga mahal na taga-subaybay, ay mayroon pong binabanggit na ibang anghel na umaakyat mula sa sikatan ng araw na taglay ang tatak ng Diyos na buhay. At ang kanyang gawain po, kung mapapansin ninyo, ay ang magtatak. Napatunay na natin ito, kapatid na John Mark, sa maraming pagkakataon na ang katuparan po ng ibang anghel ay si kapatid na Felix Y. Manalo. Yan ang katuparan ng ibang anghel daw. Pero sisilipin natin ang nasa pasugo, September 1962, page 7 ni Teofilo Ramos. Hindi ipinangaral ni kapatid na Manalo na siya ay anghel, at sino mang ministro ng Iglesia ni Cristo ay hindi ipinangaral ang ganyan. Wala kaming ganyang paniniwala. Ano nga ba talaga? Si Felix Manalo o anghel? O sa ibang video, atin ang sinagot yung Pahayag Kapitulo 7, versikulo 2-3, mga kapatid. Tinanggap natin ang hamon ni Cesar Sinita na gawin ang debate sa Maynila. Pero, di ko sure kung tatanggapin ba talaga niya, no? Na dahil una nang nagpahayag siya na ayaw na umano niya akong sagutin dahil ginagamit lang siya. O di po ba siya naman ang unang gumagamit sa ating video at inaatake at sinagot lang natin ang ating kapatid. At napakaganda yung proposal niya. Kaya ang tanong, nasa katinuan ba itong proposal niya? Dahil patunayan ko daw, Ikaw naman, patunayan mo na lahi ng demonyo, kaya Iglesia ni Cristo ka. So imagine, gusto niya na makipagdebate, pagkatapos patunayan ko na lahi ng demonyo ang simbahang katoliko, kaya Iglesia ni Cristo. Bakit ko nasabi na nasa katinuan ba yan na challenge? Dahil kung yun ang gusto niyang proposal na proposisyon, patunayan ko na ang Iglesia Katolika ay lahi ng demonyo, kaya Iglesia ni Cristo. Di, ibig sabihin, siya ang totol. Tutulan niya na ang Katoliko ay lahi ng demonyo. Kaya nga, nagtanong tayo, napag-isipan ba niyang mabuti itong proposal niya? Pangalawa, pinahintulutan kaya siya sa mga ministro ni Felix Manalo, lalo na sa sentral, na haharap ng isang debate? Yun ang problema. Kung haharap ba siya sa debate? Hamon ng debate, gawa ng proposisyon, pero sa kanya mismong sarili, pukpok. Bakit? Imagine, patunayan ko na ang simbahang Katoliko ay lahi ng demonyo. Yun ang gusto niya. Ako ang proposisyon. Di siya ang tututol. Tutulan niya na ang Katoliko hindi lahi ng demonyo. Ganon yan. Di ba? Pero, gusto ko naman talaga na makipagharapan kay kapatid na Cesar Sineta. Yung sabi niya,
Kami lang dalawa sa stage. O, napakaganda yan. Oh. Dahil kadalasan sa mga debate na naganap na kaharap natin ang kanilang mga ministro, kailangan talagang may kasama, may assistant, may taga bigay ng mga aklat, may iba naman na nag-check kung anong aklat ang napasa na, o ganon ang team nila. Pero kung one-on-one lang, walang taga-tunol, walang taga-bulong, napakaganda yan. Ang tanong, kung tutuhanin kaya ni Cesar Sinita sa ngalan ng Iglesia ni Cristo ang pagharap ng debate. Pero, bago diyan, mas mabuti siguro na mag-usap tayo sa Zoom, no? Para pag-usapan natin kung ano ang paksa. Dahil, di pwedeng magharapan tayo tapos yun lang ang proposal mo, na ang proposal mo patunayan ko na ang Iglesia Katolik ay lahi ng demonyo. Abay, para na yatang sa paksa palang ginawa mo, parang ayaw mo na talagang haharap sa hamon mo, di ba? Pero wag ka na lang mapikon. Halatang halata na napikon na ang ating kapatid. Kaya ang sabi niya, Palagay ko ito si Wendell Talibong wala nang pag-asa ito. Pero hindi ko naman hinahatulan to. Kasi halatang halata, kitang-kita yung kanyang pagdaraya. Yung bang ugali ng Diablo, kitang-kita sa kanya Spokesman ito ng Diablo yun. Yun talaga ang kaniyang tatak, no? Kahit pa na may panawagan siya. Ipinakikiusap ko lamang po sa inyo na sana iwasan po natin ang mga salitang hindi nararapat. Huwag po tayong magmumura, huwag po tayong manglalait. Ano po? Kung sakali man ay hindi nasasang-ayon sa inyo ang aking tinatalakay, ay pwede po kayong mag-comment. Huwag nyo lang po akong mumurahin. Yan po ang aking pakiusap sa inyo. Yun, nakiusap siya. Huwag kayong magmura. Huwag naman kayo magmura. Hayaan nyo na siya na lang ang magmura. At huwag kayong magalit. Ang atin, pagsagot lang sa mga aklat na ginagamit nila, yung pagtuwid sa aral na baluktot, para yung mga kapatid nating nasa mga inosente talaga ay magabayan natin. No? Pero nang tinanggap natin yung hamon niya, fake news daw. At bawal na bawal din po dito ang fake news. Bawal ang fake news. Bakit bawal ang fake news? Tinanggap ko kasi yung hamon niya. Sige, harapan ng debate ang gusto mo. Sige, tanggapin ko yan. Siya nga pala, binabati ko po ang happy time. Patuloy natin. Yung sinabi niyang fake news na tinatanggap ko. Ngayon, bago po ako tumalakay o bago ko po i-play ang paksa na ating panunuorin ngayon, ang video ng kapatid na Michael Sandoval, nais ko po munang paalalahanan o sagutin ang mga miyembro po ni Ginoong Wendell Talibong. Miyembro ni Ginoong Wendell Talibong. Hindi naman ako nagtatag ng iglesia. Paano magiging miyembro ko yan? Fake news po ang Fake news daw, fake news. balita sa inyo ni Wendell Talibong. Fake news ang nabalita ko daw. Anong fake news? Hindi po totoo yan na ginagawa pa niya ang title. Tinatanggap na raw niya ang hamon kong debate. Kung tinatanggap ko ang hamon mong debate, bakit hindi totoo yan?
dahil ayaw mo. At posibleng hindi ka pahintulutan ng sentral. Yon lang. Kaya huwag ka na lang maghamon. Sigurado naman akong hindi ka talaga pahintulutan ng sentral na haharap. Di ha? Pero huwag kang magalit. Ang puso, medyo may edad na tayo. Kapatid na si Cesar Sineta, no? Huwag kang magalit. Talakayin lang natin ang mga aral na may kaugnayan sa pananampalataya. Okay? So, sa pagkakataong ito, pasok na tayo sa punto por punto mga kapatid. At kung meron kayong mga katanungan, pwede kayong papasok sa Zoom natin at doon magtanong. So, pasok muna ako sa punto por punto sa pagkakataong ito. Okay. Yung mga asawa ng mga anak niya. O, di ba? Si Abraham, ano yun, si Noah, yung asawa niya, yung mga anak niya, at yung mga syota o asawa ng mga anak niya. Natural. Yung mga anak niya na may asawa, gagawa ng bago yon. Natural, dadami ulit. No? Dadami ulit. O, ito pa. Yung bahagi na nilunod nung baha, hindi naman yung sa buong mundo eh. Sa ilang bahagi lang yun yung nangyaring the Great Flood. Di naman sa buong mundo talaga yun nangyari, ano. Malaking lugar na talaga yung tinamaan ng the Great Flood, pero hindi sa buong mundo. Halimbawa, siguro kalahati ng mundo tinamaan ng the Great Flood, pero hindi yung buong mundo. Ngayon, before nangyari yon, dumami rin yung mga yung mga tao pa rin. Bakit? Doon sa alin ba nauna yung Gomora o yung The Great Flood? Mukha yata nauna yung Gomora doon ah. Ngayon, doon sa nangyari sa Gomora at sa Sodoma, hindi ba inilabas si Lot? Nilabas si Lot kasama yung dalawang anak niya. Yung dalawang anak niya, hindi nila alam na wala ng mga lalaki sa mundo. Marami mga Seven nag-react dito. Sinabi namin ito ni Brother Wendell. Akala nila wala ng lalaki sa buong mundo eh. Yung tatay nila kanilang nilasing. Doon sila nagkipagtalik para sila magkaroon ng anak. No? So, isa yun sa mga paraan para dumami ang tao. So, natural po, dadami talaga ang tao dahil yung mga anak ni Abraham, yung mga dalang asawa yun. Oh. Darami talaga ang tao. Kung sakaling di na nakagawa si Noah, Abraham, si Noah at yung asawa niya sa katandaan nila, di natin masabi. Kasi kahit pa matanda siguro, iba kasi ang matanda noong unang panahon sa matanda natin ngayon. No? Sa matanda noong unang panahon, kaya pang gumawa eh. Sa matanda natin ngayon, iba ng usapan doon. Mula sa pagkain natin ngayon, mga preservatives, hirap na. O kamakailan lang na ano ko, nalaman ko si Ultimate Warrior patay na pala. Kailan ko nalaman niya 54 siya no na 2014 August 8 April 8 ba yun? August 8 namatay si Ultimate Warrior. So at the age of 54. So hindi ko alam kung sa panahon na yon sa katandaan ni Noah at saka ng asawa niya kung may kakayahan pa silang gumawa ng bata. At kung may kakayahan pa nga, kasi iba nga yung matanda nung sa matanda natin ngayon, kung may kakayahan pa nga, isa pa sila sa nakatulong para dumami ang tao. So hindi lang yung mga anak niya ang nagsagawa, pati si Noah at yung asawa niya, kung may kakayanan pa si Noah pagkatapos ng The Great Flood. Okay na ba yan, no? Yes, bro. Okay na po yan, bro. Thank you. Okay. Ayan, sumove na po tayo ngayon dito sa isa pa na gusto daw niyang magtanong. Tawagan ko muna ito. Gusto daw niyang magtanong eh. Hindi ko pasukin natin. Text sa akin, bro, pwede ba ako magtanong mamaya sa live?
Oh, sige. Sorry, ang iyong load balance Ay. ay Ang iyong load balance hindi aabot ng ano yun, anong number to? Hindi daw aabot yung load balance ko daw. So, oh wait lang. Madali lang to. Mag-load lang ako nito. STTP3 siya ay 0. Ah, yung pala kasi ano siya, TM pala Ibang- siya. So, Ibang SIM card yan, bro. tawagan natin. Ibang SIM card. Yun, nag-ring na. Baka naman pick up. Boy, pick up! Pick upin mo na yung call. Baka hindi niya alam. Hello! Good evening, bro. Mayroon hindi. Naririnig siya, Brother Aljan? Opo, naririnig po. Okay, go ahead, bro. Morning, sir. Hello? Hello, Mado. Klaro na po? Oh, narinig ka. Go ahead. Okay. Analang ko yung pangutana, bro. Nga naa sa balaang libro. Nga sa Malakiyas, bro. Nabasa ba na nga sa Malakiyas na gibutang diha, bro. Nga ang mga pare gibadlong sa Ginoo. Malakias 2.8? Saan ko na, bro? Mukhang Malakiyas. Mukhang Malakias 2.8 yun, bro. 2.8. Ito, sabi dito is, ngunit kayo'y nagsilihis sa daan. Inyong itinisod ang marami sa kautusan. Inyong sinira ang tipan ni Levi, sabi ng Panginoon ng mga hukbo. Yan, bro. Muna, bro. Nagibutang mo ang gibadlong, no? Diba? Ha? Kanang gibutang sa Malakiyas. Oh, Malakias 2.8. Yung mga pare na, pasaway. Ibadlong ang mga tanan ng mga pare ko kay mga badlong ang mga pare. Hindi. Yan yung mga pare lang sa sa angkan ni Levi. Muna na bo kasi O hindi na, pili lang day ang ibili lang gito ang ibadlong sa Ginoo. ha? Ibili lang gid ang ibadlong sa Ginoo, bro. Ang mga Levita ang tinutukoy ng mga pare dyan kasi ng panahon yan wala namang ibang pare. Wala pang pare ang Pilipinista. Wala pang pare ang Katoliko ng panahon yan. Mga paring Levita yan. Tagingon mo ba kung saan nuan mo ginaang mga buhok? Kung ano yung Wala nakatunan. kung ano yung puno, siya rin yung mga bunga. Yan bro, dahil ang mga Levita kulang ang kaalaman, tinan mo maraming mga Hudiyo ang walang alam. Nanabit na sige bro. Pang kaparian yung silang pagtutulong sa magitan nila sa balaang libro nga maghalad o mga priang ng mga mananap o maghalad o tinawat. Oh, mga Israelita talaga 'yon. Mga Israelite na mga pare 'yon, bro, mga Sabadista 'yon. Mga sa parista rin. Mga Sabadistang pare 'yon, bro. Una bitaw sa gitingon bro nga kana ako nga gibutang niya bro nga ang kanang napo nga bahin bro na bang 10% na bro ang pagsabot sa mga tao na bro. Ah, yung tithes. Bro, diba? Yung tithes sa yung tithes sa Malakias 3, yung baby mo sabihin. Kana bro, murag ang basabot sa mga tao nagdagpundok sa nga ni Kristo. Murag salapi kanong na nasabtan nila na bro, dili pagampo. Bro, talagang pera talaga yan, bro, sa ating panahon ngayon. Kasi Muna nga, yung tithes kasi diyan is 10% ng kanilang kayang abutin, no?
Kung salapi, may salapi ng buwan na panahon ni Malakyas eh. Kasi kasama na rin yun. Yung kanilang prutas, yung kanilang naaabot sa araw-araw, 10% nun talaga bibigay nila. Pero sa panahon ni Abraham, ang 10% niya is samsam. Inagaw niya sa ibang lugar. Mga ang amahan bro, lagi magkinanglan niya og sakit. O bitaw nga sabton gito kung kita magtudlo sila para ni magtudlo sa mga tao sama sa isbi sa pani para ninyo sama nyo nga sa politik depender. Dili gid ang angay bro. Isusuroy ang mga santos o ipagkilimusan na asa matapit mo basta bro yan na. Bro, hindi naman na ipapasyal yung santo eh. Matagal nang patay ang mga santo. Hindi mo pwede ipasyal yung ano nila, yung kanilang labi. Hindi pwede Mo nga o kung sa kung sa ano pa bro, yung mga santo nakalibing na. Hindi yung pwede ipasyal, hindi yung pwede ipasyal ng mga santo, nakalibing na yun eh. Kaya mali mali yung tanong mo bro, mali. mali, okay. Sama sa gikuan bro, sa kaparian bro, nga kamo naagi mo sa Catholic Faith Defender. Kanang nakita nyo sa panahon sa Semana Santa, unsa man ang isuroy-suroy sa mga apostoles bro? Yung ano pinapasyal ng mga apostoles, yun ay mga imahe. Mga imahe na naglalarawan ng mga santo. Hindi iyon mga santo. Kasi ang mga santo nakalibing. Okay, sakto na muna yung imahin. Ang imahin bro, himuon day og pakilimusan day bro. Ngano man na na? Mao ba na gitudlo samahan bro? Ay mali. Walang turo ang simbahang Katoliko na maglimos ka gamit ang imahe, walang ganun. Mali yung Wala na bro, pero mali mali yung unawa mo bro. Actually, wala yung ginagawa ng mga wala ba dahil bro, wait lang. Yung ginagawa ng mga sakristan na may dala silang imahe ng Batang Hesus, pinapasyal-pasyal nila. Meron kasing mga ibang Katoliko kasi na handang tumulong sa pangangailangan ng simbahan. Halimbawa, si Father wala siyang pambayad ng kuryente sa buong parokya. Wala siyang pambayad ng kuryente. O, wala siyang pambayad sa janitor, wala siyang pambayad ng tubig, wala siyang pambayad sa mga projects na kailangan niyang gawin. Yung mga Katoliko naman willing magbigay ng tulong. Kaya yung ibinibigay doon sa doon sa namamasyal ng mga sasabi mga apostoles, namamasyal, binibigyan sila ng pera, yun ay hindi paghingi, hindi pamimera yun. Kasi yung mga natanggap nilang pera, hindi naman nila binubulsa. Ay, hindi pamimera yun. At yun ay bigay ng mga Catholic member sa kanilang pari, sa kanilang parokya para tulong. Yan ay nasa unang Korinto 16:2 na magbigay ng bawat isa ng tulong sa mga kapatid. Yun. Bibigay. Muna 10% bro. Ay, hindi 10% yun. Hindi 10% yun kasi pwede ka magbigay ng 2%, pwede ka magbigay ng 1%, pwede ka magbigay ng 5%, pwede ka magbigay ng 6%, o kahit 200%, nasa iyo na yan. Kung mapera ka, hindi nasa iyo yan. Bibigay ka ng 10, o ng 200, o ng 20, wala problema yun. Sa amin, bro, hindi kami obliged sa 10%. Hindi kami obliged sa 10%. Tugutan na bro, imong gisulti. Kanang makita ni Ros ng hitabo sa simbahan sa Balay Alampuanan bro. Himo lang og duwa-duaan og himo og concert ang Balay Alampuanan og uban pod ang kaparian bro. Okay. Naghimo sad sila og sa na bro. Gibuhat sila. Okay, magandang dili maayo. Magandang katanungan ano man. Ang tawag diyan, bro, abuse. Abuse is not an argument against the proper use. Kung abuse nga, bro, abuso ba? Abuso. Makinig ka, bro, makinig ka sa sagot para hindi ulit-ulit. Abuse o abuso.
Abuse is Okay. not an argument against the proper use. Halimbawa, ganito, yung nangyari doon sa isang simbahan sa Manila ba yun? Kung saan kumanta ng dancing queen si Maria Clara. Ano ba doon na pangalan mo? Kasi kilala ko sa kanya, Maria Clara doon sa pelikula sa Netflix na Maria Clara ni Ibarra eh. Si Maria Clara, kumanta si Maria Clara doon ng dancing queen. San Jose. Sa San Jose pang apelido nun eh. Basta Maria Clara, pagkilala ko sa kanya. Si Maria Clara. Maria Clara lang. Kasi nanood ako nung pelikula, nung TV series na Maria at Ibarra. Siya yung Maria Clara doon. Kaya si Maria Clara kumanta doon ng Dancing Queen. Ilang araw, talagang nadisiplina yung ano doon, yung pare doon, naging issue yon, nagsorry yung yung parish priest, nagsorry kasi nag-react yung bishop, nagsorry yung parish priest, nagsorry din yung mga singer na kumanta doon, yung mga nagsagawa noon kasi meron namang stage, bakit doon pa sa loob? Oh, di ba? So, Okay. lahat sila humingi, Nakita. lahat sila humingi ng sorry kasi mali yung ginawa. Kaya nga abuse, abuso. Abuse is Abuso. not an Manada, argument. bro. Abuso. So hindi pwedeng gamitin Okay. sa amin, yung abuso. Parang ganito lang ho. Okay. Para mo na rin tinanong ba, bakit may mga pulis kotongero? Okay. Hindi ba ganon? Wait lang bro. Wait lang bro. May mga ganon Sige, eh. tiwasa. Bakit may mga pulis kotongero? Bakit may mga pulis nagsasagawa ng hulidap? Daming na si Okay. bitag sa hulidap. But it doesn't follow. Nakaturuan sa PNP ang magsagawa ng hulidap at magsagawa ng kotong. Hindi nila katuruan yun. Talagang may mga abusado. So hindi pwedeng gamitin mo sa amin ang argumento mong nakita ng mga abusong Okay, ginawa. Okay? Okay, nasakta na bro. Ikaduha na po, bro. Katong naitabo ikalawa, sa- dahil mo ng tanong ano, Napa po kayo pangutana. Sige, go ahead. Naitabo, bro, sa katong ang pare ng ginisayaw, bro. Nanghimo na yun ang balay alapuanan isay-sayawan ni katong Voltron. Voltron. Dire sa Nagda. Sibo na, bro. Sibo na itabo. Voltron. When you say Danaw. when you say Voltron, hindi ako naniniwala na hindi inedit yun. Minsan nga, naalala ko dati, sports evangelization. Nag-live ako ng video ni Father Darwin. Sumasayaw siya kasama ang mga parokyano sa sports and evangelization. Habang sumasayaw siya, sinasabi ko pa sa live, malapit yung bibig ko sa microphone, sinasabi ko pa, kapag ito inedit ng mga sabadista o ng kahit na sino, nawala siya. Gagawin natin para naman marinig yung mga kasagutan natin. No? Maganda kasi pag tayo sumagot, naririnig nila. Okay. Okay bro, continue ako bro ha. Parang Okay, ganito yan bro. wala yun, bro. Nagla-live ako kay Father Darwin, sumasayaw siya kasama mga parokyano. Ang sinasayaw Okay. nila, worship song. Praise and worship yun eh. Praise and worship. Tapos, Okay. sinasabi ko pa sa live, kapag ito inedit ng mga protestante o ng mga sabadista, yan ay isang palatandaan na mga sinungaling talaga ang mga yan. Nasa demonyo lahat ang mga yan. Kinabukasan, talaga ang music pinalitan ng sisira ang bulaklak, bubuka ang bulaklak. Ay, yung mga nakita mo sa Facebook, Voltron. Hindi ako naniniwala doon, kalokohan yun. Malamang sumayaw siya. Malamang sumayaw Puro siya. na mga adautan. Bro, kung ang sinayaw niya, praise and worship, walang problema doon. Kaso kasi, marami kasi protestante kasi nag-i-edit yung music, pinapalitan ng, para bang yung nga, sinabi ko, Father Darwin, sumayaw siya, praise and worship song. Hillsong yun eh, Hillsong. Sumayaw si Father Darwin. Okay ra. Tumahimik ka Okay muna, ra, bro. okay ra, bro. Okay ra, bro. Tumahimik ka muna. Okay? Tahimik ka muna ha, kasi nararamdaman mo kasi hindi ka makapuntos. Kasabay ng sabay kasi alam mo, hindi umuubra ang pinaghahandaan mong teknik. Ayan na. During praise and worship, sumayaw si Father Darwin, okay yan. Kasi praise and worship yun eh. Praise and worship yun.
Halimbawa, Christmas caroling, nag-Christmas carol yung sumayaw yung pare, yung mga sakristan sa altar para humingi ng ng aginaldo sa mga nagsimbang parokyano. Okay lang 'yon. Christmas song, praise and worship, okay lang 'yon. Ang problema lang kasi sa mga protestante, yung mga music ini-edit, pinapalitan ng worldly music. Kaya akala nyo yun na ang sinasayaw. Mali. Pero yung ginawa ni Maria Clara na dancing queen, hindi naman talaga edit yun. Talagang dancing queen, talaga kinanta niya doon. Yun, ang tawag doon, abuso. Hindi yung binigamitin sa amin ng abuso. Okay? Nasabta na po. Okay na. Okay, go ahead. Okay. Nauman na to ni mo explain bro kay sa sila okay ra man kaaday musayaw sila basta worship. Oh, Kunya okay ra po sila mga ruling kay gumikan tao. Kung mari mga tao. sana patagalogin mo yung Meridiando, kayo lang dalaw nakakaintindihan. bro, hindi siya, kinasok ko siya kasi, sabi ko sa kanya, marunong ko ba magtagalog? Sabi niya, hirap ako magtagalog, alangan pilitin ko. Kaya nga tinatagalog ko yung pagsagot ko para mag-get sa mga tao kung ano yung sinasagot ko sa mga sinasabi niya. Okay, ikaw lang yung mag-translate bro. Diba? Sige, go ahead. Okay bro. I-explain na nimo bro. Nindot. Pero usana kong ipangutana bro. Sa simbahan. Ang kanang nagdupa bro, anay gibutang ana bro nga upat ka litra. Mangutana ko bro ug unsa na siya bro. Okay. Mga kapuntos, tinatanong niya doon sa ating imahe ng crucifix sa simbahan, may 4 na letra doon sa ibabaw. Ano daw ang ibig sabihin nun? Yung INRI. Ang ibig sabihin ng INRI, Jesus Nazarenus Rex Iudairum. Jesus na taga Nazaret, hari ng mga Hudyo. Natubag na niyo bro. Ikaduha kong pangutana bro. Unsa man ang iyang gikoptan bro? Wala siyang hinahawakan doon eh. Yung kamay niya nakapako eh. Ano hahawakan niya? Nakapako yung kamay niya. Malamang yung pako, nakahawak siya doon. Gawa ang bot sa pasabot bro, wala sa gikuan. Siya unsay ang gidala ba unsa siya na kanang upat ka litra ana-anay meaning nga upat ka litra unsa na siya ang gidasa kang Kristo. Sinagot ko na bro, ang meaning ng INRI dyan, Jesus Nazarenus Rex Iudairum. Jesus, Nazarenus, Nazaret nun. Rex, hari, Iudairum ng mga Hudyo. Jesus Nazarenus Rex Iudairum, Jesus sa daga Nazaret, hari ng mga Hudyo. Okay, ang siya pagkahari po ana sa gidala. Pareharon nimo ba? Usa ka Catholic faith defender. Ikaw usa ka Catholic faith defender. Ang imong gikoptan mo na ang pong sa Ginoo. Ang kanang iyang gikoptan ni Jesus unsa man na bro nga siya usa ka hari. Mangutana ko na bro, tubagal ko. Tinatanong niya kasi ako daw Catholic defender, may hinawakan daw akong salita. Si Kristo daw bilang hari, ano daw hinahawakan ni Kristo bilang hari? Ang naglagay noon, si Poncio Pilato, nagreklamo ng mga Hudyo doon eh. Sabi nila na hindi naman namin hari yan. Sabi niya, ang naisulat ko na. Tatanungin mo ngayon, anong hawak niya doon bilang hari? Ang hawak niya, yung kanyang authority. Kasi hari siya eh. Yun ang hawak niya. Next question. Okay. Hari siya. Tapan anang upat ka litra, ana-anay meaning ug unsa na sa kada usa gawa sa iyang pagkahari. Ay, bro, walang ibang meaning yun bro. Yun ay nasa John chapter 19 verse 13 yata. Tingnan natin ha. Ating silipin sa Latin Vulgate. John chapter 19 verse 13 yun. Ano nga yun ulit? Ito, John chapter 19 verse 19. Ang sabi dito ganito. Script sent out them et titulum Pilatus et
pusuit super crucem erat autem scriptum Jesus Nazarenos Rex Judaeum. Sa madaling salita, walang ibang meaning yon, kundi Jesus Nazarenos Rex Judaeum. Ating Tagalogin to, no? Tong 19 verse 19, ang sabi dito ganito. Gumawa si Pilato ng isang karatula at inilagay sa krus. Ganito ang nakasulat, si Jesus na taga Nazaret, ang hari ng mga Hudiyo. So walang ibang meaning yon, kundi Jesus Nazarenos Rex Judaeum. What do you gagawa mo ng ibang meaning? Kung gagawa ka ng ibang meaning dyan, bro, suportahan mo ng Bible scholar para paniwalaan ka. Kung wala kang Bible scholar, lelang mo, di ako maniniwala sa'yo. Okay. Wala pag-ideya mo na tayo. Sige, di lang. Hindi, alam ko. Huwag mo sabihin, hindi ko alam. Nasa talata nga, oh. Nasa talata nga, nababasa ng mga ng live natin, eh. Ulitin ko, basa ha. Scripsit autem titulum Pilatos et posit super crucem erat autem scriptum Jesus Nazarenos Rex Judaeum. Yun ang meaning ng INRI, wala nang iba. Kung gagawa yun ng ibang meaning yan, kalokohan yan sa inyo, bro. Wala pag-ideya masayod. Alam ko, ay, wag mo kong Hindi mo ko maano dyan, bro. Ang tawag sa ginagawa mo ngayon, panloloko. Alam ko, pinapaliwanag ko. Kung para sa'yo, mali ang paliwanag ko, edi ilabas mo yung totoo at suportahan mo ng Bible scholar. Kung mali, bro, ano ibang meaning ng INRI? Muna kong gingabo na. Hindi, sabihin mo. Ano ang meaning ng INRI kung hindi sinabi ko? Sakto ay mong gisulti apan napailain nga. O sige, mayroon bang iba? Ano yung ibang meaning ng INRI? Dili pa saktong panahon ikaw. Hindi, ilabas mo na. Lulukuhin mo pa ako eh. Ha? Lulukuhin mo pa ako eh. Sige na, mas maganda to, naririnig dito para malaman ninyo, itong taong to nagtuturo ngayon, bulaang tagapagturo ito pag hindi niya sinabi ngayon. Sige, kung kung ano ang ibig mong sabihin sa ibang meaning ng INRI? Muna gingon bro, dili pa saktong panahon. Occultism to. Alam mo ba ano ibig sabihin ng occultism? Hidden, nakatago, lihim na karunungan. Yun ang occultism, lihim na karunungan. Ayaw mong ibigay sa atin ngayon sa live. Ibig sabihin, kulto ka. Ha? Pasensya ka na, diretsano ko magsalita eh. Kasi, talaga sinasadya mo kasi. Oh, kulto ka bro, yun ang sagot ko sa'yo. Ay tanan. Dili sayop imong gimensahe tanan bro, dili tanan sayop. Ano nga ang ibig sabihin ng INRI doon? Ibang ibig sabihin nun? At suportahan mo ng Bible scholar. Kung akong isa-isay Sige, isa-isay na. Sabihin mo na at suportahan mo ng Bible scholar kung sino naniniwala sa'yo. dili pa saktong panahon. Bro, pasensya ka na bro ha. Wala akong panahon eh sa mga ganyan na nagpapakitang marunong wala namang alam. Bro, wala ka nang ibang wala ka na bang ibang sasabi, tatanong sa akin? Kasi para yata nakikipag-asaran ka na lang yata eh. Dili ni asar bro. Kung hindi ka nang aasar, sige sabihin mo. Ano ang ibang meaning ng INRI maliban sa sinabi ko? Mutana bro. Hindi, sagutin mo. Kung hindi ka nang aasar, anong ibang meaning ng INRI na iba sa sinabi ko? Usa na ka Latin bro. O usa na. Yes, I know, Latin yan. Kaya nga, Jesus Nazarenos Rex Judaeum, Latin talaga yon. Bro, Latin talaga yon bro. Jesus Nazarenos Rex Judaeum, Latin talaga yon. Maliban doon, ano ibang meaning? Dili na tayo bro, sakto na. Ano nga ibang meaning? Kung ipasabot na kung unsa iyang gihawakan. Hindi, ano ang ibang meaning ng INRI maliban sa Jesus Nazarenos Rex Judaeum? Pag hindi ka pa rin sumagot, pag-asaran ka, off ko na yung call mo. Ano ang ibang meaning? Dili
dili na ko na ikasaysay bro. Kay Pasensya ka na ha. Mukha yatang sinasagad mo ako eh. Kaya at least, ang mahalaga dito, yung mga nanonood, alam nila na yung mga sinasabi ko totoo. Eto siya, ayaw niya magsabi, kulto to. Ano yung occultism? Lihim na karunungan. Pag sinabing lihim na karunungan, siya lang ang may alam. Straight to the point. Straight to the point. So atin ang ilipat ngayon sa ibang katanong. Tumatawag siya. Ano bro? Ala bro. Kana bro, dili lang sana ko na isa-isa bro. Wala akong panahon. Kasi ang gusto kong marinig, sabihin mo kung ano ibang meaning nun. Dapat ko lang ipangutana bro, haron maubay-ubay na bro. Kauba ra gyapon ana sud sa balay alam po anan. Ano yan? Buwan bro. Nganong italikdan man na sa pari ang nagdupa ng cross bro? Okay. Yung mga sabi niya, bakit daw tinatalikuran ng pare yung na-crucify sa cross? Hindi tinatalikuran ng pare iyan. Siya nga ang representative niya, tapos tinatalikuran. Siya ang representative ni Kristo kapag siya nagsasagawa ng misa. So, hindi siya tinatalikuran. Talagang mali, talagang unawa mo. Next question. Sige. Kung siya bro, ang pari mo'y dalan o pultahan padulong sa gingharian samahan. Kung saan niya pagkadumdum sa agianan samahan nga siya nagtalikod o wala siya masayod. Sa mubo lang nga istorya bro, kung siya ay driver sa sakyanan, siya nagtalikod. Asa makamatog pa, magsige kag atras. Kung ikaw ay nobila, anak jo ka sa atubangan. Okay, so sabi ko sa iyo, mali yung analogy mo. Kasi yung driver sa jeep, hindi naman siya ang representative ng pasahero. Analogy mo, bro. Palpak. Yung pare, kakasabi ko nga lang, hindi niya tinatalikuran si yung naka-crucify na Kristo kasi siya ang representative of Christ. Dahil siya ang representative of Christ, hindi siya nakataliko kasi tinalikuran niya yan, bibitawan niya ang pagkapari niya. Kaya nga siya nandoon kasi representative siya. At hindi ko sinabing siya yung daan. Straight to the point. Ang sabi ko, siya ay representative of Christ. Wala ko sinabing siya ang daan tungo sa Ama. Ang daan tungo sa Ama si Kristo lang. Hindi yung pari namin. Okay? Yung pari namin, siya ay representative of Christ. Wala siya tinatalikuran. At hindi mo siya pwede ihalin tulad sa driver kasi ang driver, hindi naman siya ang representative ng mga pasahero niya. Kaya yung example mo, palpak. Ayaw kasi sabihin bulok eh. Palpak. Okay? Akong Osborne og explain bro. Mali nga bro. Kasi ang sinasabi mong driver, hindi representative ng mga pasahero. Mali. Okay bro. Sige, ibutang tagmali. Pamati agad bro ha. Mali nga. Pakinig pa. Sabi niya ha. O sige, ipagpalagay natin na mali, pero makinig ka. Paano ba pagkikingan ni mali nga? Iba naman to. Mali nga bro. Paano ba pagkikingan sa akin mali nga? Lipat na lang ng ibang tanong. Wala ka na bang ibang armas dyan? Napaydaghan bro. O sige, ano ba ibang tanong mo? Napaydaghan. Muna gingong sa istoryahon bro. Ang naglisod baning kamot nga siya maluwas. O, tama yon. Sabi niya, yan ang isa kasabihan na ang nahihirapan ay gagawa ng paraan para siya'y maligtas. Tama yon. Kaya nga tayo mga Katoliko, tayo gumagawa ng paraan para siya'y maligtas. At ang tanging paraan para tayo'y maligtas, sumunod tayo sa anumang tinuturo ng ating simbahan. Opisyal na katuruan. Pag yan ginawa natin, tayo'y maliligtas. Yun ang sabi, yun ang sagot ko. Ngayon bro, ang kaparian,
mao may ato na matagayag. Ay, mali. Ang sabi niya, yung mga pari daw, doon ka daw, kumbaga, doon ka daw nasilayan ng liwanag. Mali! Mali ka talaga, no? Mali talaga. Huwag kang magtanong ng mali. Usa ka og mali man gali bro, patiwasa usa haron imong masayran ang usa ka mali. Ha? Pag mali, huwag mo nang ituloy. Kaya nga mali, huwag mo na ituloy eh. Sabi niya, pag mali, makinig ka muna. Para malaman mo ang kasunod na mali. Ano ba naman yan? Para masayran mo ang sunod nga mali. Oh, mali nga, wag masusundan. Palitan mo na lang ng tama kasi nga mali. Go. Munay gingawan bit daw bro. Ulang yun kanunay ang kaparian ng mga tao. Ha? Ano yan, bro? Ano, tumahimik na siya. Hello bro? Hello bro? Ano yan, ano yan? Wala. Ana bro. Puli-puli tagtabi. Kaya mura tabi na to. Sa imong pagsabot, mali man. Talaga mali. Huwag mo na ipilit kasi mali nga. Okay. Iba na lang tanungin mo. Iba na lang itanong mo. Kasi mali yung tanong mo eh. Oh. Mali. Okay. Akong Osborne bro, ang mali ha. Sabi ko nga 'di ba, huwag mong ulitin ang mali. Palitan mo ng tama kasi nga mali. Una sa i-explain ako. Kadiyot lang ha, pamatiya lang bro. Kaya kita, agawan na ka sa Catholic Faith Defender. Hindi buhat sa kaparian. Ana ba kay kasaysay nako sa tanan niya na. Na ano, hindi ko maintindihan yung sinasabi mo, hindi ko maintindihan yun. Ako daw ay At lagi Catholic, kong kasaysayan. ako daw ay Catholic Faith Defender. Catholic Faith Ano daw Defender. masasabi ko patungkol sa mga pari? Ano? Ang mga pari mabuting tao. Atagi ko kung sa'y mabuting katao. Mabuting tao yung pari namin. Bada Darwin Kitgaro, mabuting tao yun. Ano, wala ka nang ibang alam dyan? Hanggang dyan lang ba ang nalalaman mo, bro? Murag na ilog sa dautan akong bura, kadiyot lang. Ano? Naagaw daw ng masamang espiritu yung ano niya. Hindi ko alam kung ano yung sinasabi niya. Naagaw. Balik lang ko ni mo bro. Ha? Sabi niya, niloko ko daw siya. Hindi kita niloloko. Sinasabi ko totoo. Mali yung tanong mo. Palitan mo ng tama. Kaya nga mali. Hindi ko niloloko. Totoo yung sinasabi ko. Wala ka na bro kasi i-off ko na. Ano? I-off lang usap bro. I-off lang usap. O tawag ko pag-usap. Hindi. Pag in-off ko na to bro, hanggang doon lang kasi may iba pang tatanong. Bukas na lang ulit. Sige, bukas lang usap. Yan, bukas na lang ulit ha. Okay. At sabi ko kanina maganda ka kaya maganda ka sa next time. Okay? Bye-bye! Yan. Sabi ko kasi maganda siya eh. Ayun, tatlan eh. Yung mga ano niya eh, hindi tumalab. Kalahin mo ba naman occultism pala yon, may lihim na karunungan? Okay, move naman tayo ngayon sa next naman na katanungan. Ito ay galing naman kay Esperanza Masim. Sabi ni Esperanza Masim, King James Bible ba ang original Bible? Ating ibigay yan kay Brother John Ray. Brother John Ray, ang King James Bible ba daw ang original Bible? Version ba ang original Bible? Ang King James Version, ang unang version niyan, 1611 lang. So, kung King James Version ang original, anong Bible ang ginagamit ng Kristiyano around 15th century, 14th century, hanggang sa 1st century? So, hindi po totoo yun. Dahil, historically, ang Biblia talaga na nabuo ng simbahan ay ang Latin Vulgate.
yung Latina Vulgata. So yun po ang original na Biblia na umiiral before 16th century. 12, 13, 14th century, may mga kopya niyan kay Tyndale at kay yung isa pang Wycliffe. Hindi naman yun inano ng simbahan. Actually, pinagtugis yun sila kasi hindi nakikinig sa simbahan. Kaya ang pinakaunang version ng Bible is yung Latina Vulgata, hindi ang King James Version. King James Version na original 1611 lang yan. Okay, so sa ko ba John Ray, hindi yan ang original Bible, ang original King James 1611. Hindi ang original Bible. Meron pa po tawag dito ulit sa natin, sa ating sa WhatsApp, taga-ibang bansa ito. Pakinggan natin yung kanyang sadya. Si Brother Fred. Brother Fred, good evening! Sagot. Ito. Hello, bro? Hello, bro. Hello? Hello po. Go ahead. Go ahead, bro, go ahead. Hello, bro. Go ahead, bro. Go ahead. Hindi mo ka marinig? Okay. Pwede magtanong? Sige, bro. Go ahead. Magtanong ka, bro. Go ahead. Oh, ang lakas pakipaliwanag lang po kung bakit hindi namimigay ng alak yung pare. May pinagpapatanong lang. Okay, Brother John Ray, bakit hindi nabibigay ng alak yung pare? Anong alak sa During Eucharist, siguro. During Eucharist. Yep, okay. opo. Mayroong tatlong reason ng simbahan yan na kapatid kung bakit tinapay lang ang ipinamahagi, hindi na ibinibigay yung alak, lalong-lalo na sa mga malalaking event na misa like katedral. Pero sa mga maliliit na misa, minsan pinapahintulot yan ng mga pare kapag kukunti lang, katulad sa amin, may house mass, yung sa bahay ng pare, tinapay at alak ang ibinibigay sa amin kasi kukunti lang kami. Ang tatlong reason yan, una, yung economic reason, hygienic reason, at theological reason. So yun yung tatlo na reason kung bakit tinapay lang. Ang una, yung sa reason na economic, dahil mahal ang wine na ginagamit ng mga pare. No, mahal. Purong ubas yan at walang preservatives niyan. Wala, lahat yan. Ano talaga yan? Purong-puro yan. And then, may kamahalan. So, alam naman natin kung gaano karami ang nagsisimba sa mga cathedral, kahit hindi cathedral, kahit parish lang, punuan yan, no? At hindi lang isang misa sa isang linggo. Sa cathedral, from 5 a.m. hanggang 10 p.m. yan. Every 1 hour ang interval, may misa. At then, puno-puno palagi ang mga nagsisimba sa dami ng Katoliko. At hindi lang yan isang araw lang sa buong linggo. Araw-araw yan, kapatid. Alam naman sa atin, sa simbahan, ang misa, araw-araw yan sa katedral. So, may hirapan ang simbahan, unang-una, sa dami ng tao. No? Kung paiinumin lahat yan, baka maubos ang kaban ng simbahan dahil sa dami ng paiinumin ng wine. Linggo-linggo yan. At isa pa niyan, ang ano naman yung Yes, bro? Sige lang po. Pangalawa, so naunawaan mo yung una, yung sa economic reason? May follow-up question.
Dahil tapusin ko muna yung tatlo. Madaliin ko na lang. Ang pangalawa, yung sa hygienic reason. Sa hygienic reason kasi, kita mo naman isang kupa lang ang ginagamit ng pare. Diba? Yung iniinom niya. So, isang kupa lang yan. Kung paiinumin lahat, ang sumisimba, paano kung yung isa na may sakit, di nagkahawaan lahat. So, isa yan sa nakikita ng simbahan. At kung paiinumin lahat, nagamit ang isa lang ang baso, ang tagal matapos ng misa, bro, baka abutin ng 5 oras bago pa matapos ang pagpapainom sa mga tao. At isa pa niyan, hindi naman pwede magdala ang mga Katoliko ng baso tuwing magsisimba para lang makainom ng wine. Resulta kasi niyan, para na kayo nagtatagay. So, parang mawala yung solemnity of the Mass kapag ganyan. Kaya nakita ng simbahan, hindi na kinakailangan dahil sa economic reason at hygienic reason. Sa volume ng tao, hindi kakayanin at baka magkahawaan. Kung isang baso lang ang gagamitin, baka magkahawaan sa mga sakit. At ang panghuli naman, theological reason. No? Dahil biblically, nung ipinahayag ni Panginoong Jesucristo na dapat kainin ang kanyang katawan, bro, hindi naman niya talagang sinabi na kapag kumain ng dugo, kumain ng kanyang katawan, kailangang inumin din ang kanyang dugo, no? Actually, kahit katawan lang is enough na para magkaroon ka ng life eternal. So, basahin na lang natin muna, Brother Jando, yung John 6:50 and 51, Brother Jando. John 6:50 at 51. Oo. Okay, ito yung basahin sinasabi ni Brother John na John 6:50 at 51. Ito sabi, narito ang tinapay na bumaba mula sa langit upang ang sinumang kumain nito ay hindi na mamamatay. Ako nga ang tinapay na nabibigay buhay na bumaba mula sa langit. Bubuhay magpakailanman ang sinumang kumain ng tinapay na ito. At ang tinapay na ibibigay ko upang mabuhay ang sanlibutan ay ang aking laman. Ang tinapay na aking ibibigay para mabuhay ang sanlibutan ay ang aking laman. So yung kanyang flesh is enough para yung sangkatauhan ay mabuhay. No? Ibig sabihin, mabigyan ng buhay na walang hanggan. So yun ang theological reason. Yung sinasabi kasi sa banal na kasulatan na kumain kayo at uminom, ano ba ang kanyang doon? Ano ang kanyang audience? Mga pari. Di ba? Sabi niya sa Luke 22:19-20, Brother Jando, kibasa na lang. Ngayon, bro? Luke 22:19-20. Luke 22:19-20. Ito sabi, dumampot din siya ng tinapay at matapos ang pasalamat sa Diyos ay kanya pinagati-hati yun at ibinigay sa kanila. Sabi niya, ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo. Gawin ninyo ito bilang pag-alaala sa akin. Ngayon din naman, dinampot niya ang kopa pagkatapos maghapunan at sinabi, ang kopang ito ang bagong tipan ng Diyos na napinagtibay ng aking dugo. Ang aking dugo ay mabubuhos alang-alang sa inyo. Maraming salamat pa rin dyan. Gusto malinaw, bakit yan ginagawa ng mga pare? Kasi yun ang utos sa kanila. Diba? Gawin ninyo ito para pagpapaalaala sa akin. Kaya ginagawa ng kaparian natin yan. Para malaman natin kung ano talaga yung exact na ginawa ng Panginoong Jesucristo nung ginawa niya ang unang misa. Nag-break siya ng wine at nagpainom siya ng alak sa kanyang mga alagad. Mga alagad na yun, mga pari lahat yun. Walang hindi pari doon. Kaya sa mga kaparian, ginagawa nila yan. Pero sa atin, sa John 6, sabi niya, publicly, in-announce niya, katawan lang niya ang kinakailangan para magkaroon ng buhay na walang hanggan, kapatid. At panghuli, logically speaking, pag sinabi kasing laman, may kasama na yung dugo. Kahit bumili ka sa palengke ng laman ng baboy, may kasamang dugo yan. So hindi pa rin totally nawala ang dugo sa laman ng ating Panginoong Jesucristo. Kasi magkasama yan. Pag may laman, may dugo yan. Kapatid? Ano ba yung Brother Fred? Na-guess ko na po. Thank you po. Thank you. Okay, thank you sa iyong katanungan, Brother Fred. Ayan. So, dito naman tayo ngayon sa isang comment dito. Ito ay from
sabi niya dito, yung tanong, yung comment niya, natatawa ko eh. Sabi ni Boss Ken, takot pala kayo sa sakit kung ganun. Ito sagot ko. Ikaw nga eh, pag masakit ang ngipin mo, bili ka agad paracetamol eh. Nangyari pa to. Sabi niya, takot pala kayo sa sakit kung ganun. Ikaw nga, sakit lang yung ngipin mo, bili ka agad paracetamol. Meron ka lang headache, bili ka agad ng Dulpinal. O sasabihin mo na natural, pag ang tao may karamdaman, bibili talaga yan ng gamot. Kasi hindi komportable na may sakit ang tao. Tama talaga yun. Pero kung panahon na lifetime mo na yan, wala ka na magagawa pa, tanggapin mo na lang. Yun. Okay, next naman tayo. Dito naman tayo ngayon. May tabi dito si Joshua Bordeos. Sabi ni Joshua Bordeos, isa lang tanong ko, dapat di makukontra ng ibang talata. Ito tanong ko, sa inyo, di ba Diyos si Kristo? At ang Diyos ay may anak? So kung Diyos nyo si Kristo, sino ang kanyang bugtong na anak? Pag itinanong ko sa ChatGPT, kung anong uri ng tanong ito, itong tinanong sa atin ni Joshua Bordeos. Ito ang sagot ni ChatGPT. Pakita ko sa inyo ha. Para makita ninyo ba kung anong uri ng tanong ang tinanong sa atin ng isang INC siguro ito. No, para makita nyo talaga mali-mali ang turo sa kanila. Okay? Ito. Ayan, tinanong ko. Anong uri ng fallacy ito? Sa inyo, Diyos, di ba Diyos si Kristo? At ang Diyos ay may anak? So kung Diyos nyo si Kristo, sino ang kanyang bugtong na anak? Ito ang sagot ni ChatGPT. Ang argumento nito ay isang halimbawa ng strawman fallacy at category error. Ano daw? Itong argumento na ito ay isang halimbawa ng strawman fallacy at category error. Ano paliwanag? Bakit strawman fallacy? Binabaluktot o pinapalitan ng nag-aakusa ang tunay na doktrina ng isang panig upang gawing madaling labanan. Kawawa naman. Ang doktrina ng pagka-Diyos ni Kristo, ayon sa pananampalatayang Kristiyano, ay hindi nangangahulugan na siya ay may bugtong na anak sa parehong paraan ng Ama ay may bugtong na anak na si Jesus. Kaya nga, strawman fallacy. Pangalawa, bakit category error? Inilalapat ang isang konsepto sa maling kategorya. Sino ba ang nagturo sa'yo na magtanong ng ganyan? Mali ang kategorya. Nyek, nyek, nyek. Ang pagka-Diyos ni Kristo ay hindi nangangahulugan na siya ay Ama na dapat may bugtong na anak gaya ng Ama sa Trinidad. Sa doktrina ng Santissima Trinidad, ang Ama, Anak at Espiritu Santo ay isang Diyos, hindi tatlong magkakaibang Diyos. Paliwanag. Ang Diyos sa Kristyanismo ay isang Diyos sa tatlong persona, Trinidad. Ang Ama, may bugtong na anak, si Jesus. Ang anak na si Jesus, Diyos na nagkatawang tao. Hindi Ama, kaya wala siyang bugtong na anak. Ang Espiritu Santo ay ikatlong persona ng Trinidad. Dahil dito, ang tanong ay isang maling pag-unawa. Mali palang unawa mo, Joshua Bordeos. Ang tanong ay isang maling unawa sa doktrina ng Trinidad at lumilikha ng isang peking argumento. Ang sarap isigaw, no? Ang sarap isigaw. Lumilikha ng isang peking argumento laban sa pagka-Diyos ni Kristo. Kaya yung tanong mo, Joshua Bordeos,
ay isang tanong na may kapalpakan. Okay? Ngayon, may ibang tanong dito si Boss Ken. Ano ibig sabihin sa Hebreo 10:11 tungkol sa mga pare? Hindi basahin. No? Hebreo 10:11 patungkol sa mga pare daw. Sabi ganito. Bawat pare ay naglilingkod araw-araw at paulit-ulit na naghahandog ng pare-pareho ding mga handog. Subalit ang mga yon ay hindi naman nakapawi ng kasalanan. Okay. Ang tinutukoy na pare dito yung naghahandog. Ano yung mga paring ito? Ito yung mga pare ng mga Israelita. Mga paring Sabadista tinutukoy sa talatang ito at hindi ang paring Katoliko. Okay, thank you sa iyong katanungan, Boss Ken at Joshua Bordeos. Kaya sana mag-aral kayo ng tamang tanong. Ha? Sabi ni Boss Ken, 3 uri talaga ang palusot nyo, ha? Wala nang masabi to. Parang may background music ka, bro, JD, parang TikTok. Hindi, si Divine kasi nanonood ng YouTube eh. Narinig ba dyan ng background? Malakas na talaga microphone ko, naririnig si Divine. Sa akin bro, hindi naman bro. Sa live ko siguro narinig sa live. Wait lang nga, tanong ko muna yung aking microphone na kung naka-filter ba to. Okay, ang noise gate niya, lakasan ko muna. Tama naman yung noise gate. Wala naman. Okay, tuloy yung magbabasa ng mga comment. Alas 9:53 na eh. Pag alas 10, tapos na tayo, ano? Inkulto kasi yan si Joshua Bordeos. Ay, si pala ni Manalo. Kaya pala ang tanong, categorical error. Yan nakapagtataka. Kasi ayun si ni Manalo pala. Kinuha niya ang tanong na yan sa debate ng SDA at INC. Kay ventilasyon. Ay, kay ventilador niya kinuha. Ibig sabihin, yung tanong ngayon ni ventilasyon ay isang uri ng categorical error. Strawman fallacy. Ano yung fallacy? Invalid argument. Invalido. Magtanong kayo yung valido. Huwag yung invalido. Okay? Sabi dito ni Julita Puliran. Tuloy na tayo sa ibang tanong. Okay, 9:55 na. Sabi naman dito ni Peter Paul. Jando, tanong ko lang. Pag nagsalita mga ngaral ng wika na hindi maintindihan, speaking in tongues ba yan ng Bible? Okay. Kung yung kanya sinasabi ay wika ha? Ibig sabihin, kayang i-translate ng taga-ibang bansa. Kayang i-translate ng taga-ibang bansa. Kasi wika, limbawa, Chinese, Mandarin, nag-Mandarin siya bigla. Di ba? Kayang i-translate ng mga inchik yan. Yon, wika, yon. Speaking in tongues yon. Pero yung nga siya lalamon laga, manigim, malugo, manigim, maligim, malugo, malugo. Papakinggan natin si Pastor Butiki. Ating ipakita yung video ni Pastor Butiki, no, para makita ninyo ang pinagkaiba ng speaking in tongues sa peke. Eto, pakinggan ninyo ha. Naka-share audio ba ako? Ito, pakinggan ninyo ha. Ayan.
Narinig niyo siya, ano? Pastor Butike? Hindi wika yon. Ang tawag doon, bubbling. Yama-yama. Hindi wika yon. Okay, hindi wika yon ha. Bubbling yon eh. Okay, dito tayo ngayon sa dahil 9:57 na. So, bakit napahamak si Nadab at Abihu at si Uza? Ha? To make his message known is our responsibility. So here we are to pledge our lives to the